Bumuweltang Malacanang sa mga birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang ang payag nito na ginagawang pantakip sa isyu ng korupsyon, ang impeachment ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Marcel, ang tugon ng palasyo sa mga payag ni Senator Cayetano? Alam mo, Gigi, simple lang ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro. Sino bang nagsabi kay dating Senate President Alan Peter Cayetano na ang tinututukan ng pansin ngayon ng administrasyon ay ang impeachment trial lamang ni Vice President Sara Duterte? Sabi ni Yuse Claire Castro, kapag nga daw nagkakaroon ng pagpupulong itong si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung kanyang mga gabinete, di minsan hindi daw napapag-usapan itong tungkol sa impeachment. Total, mahilig naman daw mag-Facebook Live itong si Senador Cayetano. Ang suggestion itong si Yuse Castro, di mas maigi gamitin na rin niya yung social media para matingnan kung ano-ano nga ba yung mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno para mapanagot kung sino man ang dapat managot dito sa issue ng korupsyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Claire Castro. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? At Marcel, sinabi rin ni Senator Cayetano na sunod-sunuran si Kiko Aquino D. sa palasyo na magsampay ito ng reklamo laban sa kanya. Ano nga sagot dyan ng Malacanang? Gigi, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman daw na hindi maka-BBM etong si Kiko Aquino D. Madalas nga daw binabatikos pa nito ang administrasyon. And malamang nga daw kaya sinampahan ng grupo nito ng kaso etong si Senator Alan Peter Cayetano dahil isa nga siyang Aquino. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Yuse Claire Castro. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po siya PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. At Maricel, sa ibang usapin, ano ang aksyon ng Malacanang sa nangyaring pamamaril sa Tacloban? Gigi, una sa lahat, ang sinasabi ng Malacanang, heartbroken daw etong si Pangulong Bongbong Marcos nang mabalitaan yung insidente na nangyari sa isang paaralan dyan sa Tacloban, lalo na't 2 menor de edad yung nasangkot doon sa barilan at mga inosenteng bata rin daw yung mga naging biktima. Malinaw daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga concerned agencies alamin ang punot dulo nitong nangyaring insidente ng barilan. Bukod daw doon sa anggulo na baka nga naapektuhan heavily ng mga violence doon sa mga online gaming app na kinahuhumalingan nitong mga na-involve na mga kabataan. Dapat daw alamin din kung ano-ano yung mga hakbang na pwedeng magawa para hindi na nga raw ito maulit. Ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Malacanang ay bukas sila doon sa muling pag-aaral kung dapat nga bang amyendahan itong Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba yung edad ng pwedeng maharap sa criminal liability. Pero inulat ni Yuse Castro kanina na nakadepende pa rin ito doon sa versyon ng mga mambabatas na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos kung katanggap-tanggap nga ba yung magiging versyon ng pag-amyenda dito sa nasabing batas. Ang malinaw daw na hindi katanggap-tanggap ay itong nangyayaring karahasan involving yung ating mga menor de edad. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Claire Castro. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isang tabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. Ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.